Muli, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa kanyang mga lingkod na sa araw-araw ay binibigyan tayo ng kalusugang physical, higit sa lahat ang kalakasang spiritual at ang pag-iingat niya sa atin. Napakabuti niya, muli binigyan tayo ng pagkakataon sa oras na ito na makapagdaos ng kanyang gawain. At tayo naniniwala na sa kanyang gabay at pagbibigay ng wisdom o knowledge ay nagagawa nating mag-aral ng kanyang banal na salita. Napakahalaga sa bawat isa na pagkukul tayo ng panahon sa pag-aaral at sa pananalangin. Yun lang po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sa oras na ito, ay nais kong bahagi sa inyo ang pamagat ng ang topic po ng ating God's desire to every family. Ibig sabihin, hangad ng Diyos sa bawat pamilya, di ba? Ihangarin ng Diyos sa bawat pamilya na tayong lahat ay kanyang mga anak. Sabi nga, tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ibig upang habang tayo nabubuhay ay magkaroon tayo ng pagkakataon na sambahin siya at purihin. Ang text po natin ay mula sa Acts 16:25-34, mga gawa, kabanata 16, na talatang 25 hanggang 34. Sabi nga, kailangan po inaanyahan ko pong basahin natin lahat yung ng salita ng Diyos. Gawa 16:25-34. Ganito ba? Ang sabi po niya, meron kayo, no? Sana po 16 verse 16? Oo, sige po. 16 verse 16? Di, 16:25-34. 25. Oo. Nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga poblasyon ng bilangguan. Bilang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang kaba at pakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harap ni Pablo at Silas. Sila'y inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong bahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Salamat. 34 lang. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Kristo. Salamat po sa pagkabasa ng salita. Inaanyahan po tayong magsitayo at tayo manalangin. Dakilang Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Tunay nga po Panginoon, napakabuti mo sa iyong mga lingkod, sa pagbibigay mo ng kalusugan physical, higit sa lahat, ang kalakasang spiritual, wisdom at protection sa araw-araw. Tunay nga po nalalaman namin, Panginoon,
Ang lahat ng bagay, ikaw ang nagpapanukala at ikaw ang nagpapatupad. Sa araw pong ito, Lord God, kami po'y naririto, dumudulog sa iyo upang mag-aalay ng gawain para sa iyo. At kami po'y mag-aaral niyong banal na salita. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu ang lumukob po sa amin. Nawa ng lahat naming pag-aaralan ay bahayag mo sa aming harapan, ay lakipan mo na yung kapangyarihan upang lubos namin itong maunawaan at magbigay sa amin ng pagpapala sa aming mga buhay. At ito'y mai-apply po namin at maipahayag sa hindi pa nakakalam. Salamat po, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito sapagkat kasama namin sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pinaka-main point natin dito mga kapatid, the presence of God. Sa presensya po ng Panginoon, meron pong siyang himala, babala at kababalaghan, di ba? So, ang unang puntos ng points na ang main points natin, presence of God. Ang pangalawa, freedom from prison. Sabi niya, yun ang kalayaan sa pagkabilanggo. Ito po mababasa natin mga kapatid sa verse 25 to 26. Ang sabi po niya sa 25, datapot ng maghahating gabi na si Pablo at Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. So, tingnan po natin ang ginawa nila Pablo at Silas. Noong oras na yon, salip na sila kung isipin nila, kung gawin nila, di ba? Ay nagukol sila ng nagpapuri pag-awit sa Panginoon, di ba? Ganon din mga kapatid, nung ako'y, hindi nyo naitatanong, nung ako'y na-COVID ako, sabi ko sa Lord, hindi ako nawalan ng pag-asa, pero sabi ko kung kalooban mo na po Lord na kunin mo ako, nakahanda naman ako. Pero nagpupuri ako. Lahat ng mga katabi ko sa quarantine nagugulat para daw hindi ako na-COVID. Nagpupuri ako, nagdadasal. Pinaririnig ko sa kanila. Sa kabutihan ng Panginoon mga kapatid, binigay sa akin 22 days. After 12 days, pinawi na ako ng Panginoon. Amen. Kung kinausap ko, Lord, sabi ko, ayoko rito. Mamamatay ako rito. Biro-biro mo. Lahat ng katabi mo may mga sakit, di ba? Eh walang dumadalaw. Kaya sabi ko, mahirap ang ma-COVID pala. Kaya pala pag namatay ka, wala na. Yung pamilya mo, hindi ka na makikita. Susunugin ka na, timano. Idadaling ka na sa morgue, di ba? Sa sunugan. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. So nakikita po natin yung sa realidad ng buhay, kung tayo ay nasa kagipitan, ang unang natin, tatawagin natin ng Panginoon. Katulad ng ginawa nila Pablo at Silas, di ba? At sa 26, at sabi niya, at sa kaginsay-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pa? Siuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at kapag dakay nabuksan ng lahat ng mga pinto at nagkalas ang mga gapos tanikala ng bawat isa. So makikita natin dito sa pagpupuri talaga, nandun yung miracle ng Panginoon, di ba? Gumagawa ng paraan ng Diyos sa hindi natin nakakala, di ba? Hindi mo magkakala nun, di ba? Nagpupuri sila ng hindi ka gisa-gisay. Kapag dakay, lumindol na malakas, di ba? Ngayon, siyempre, hindi rin sila makapaniwala. Biglang nakalas ang kanilang mga tanikala, di ba? Nakapangaw sila sa paa at kamay. Siyempre, kahit na wala silang bantay, hindi sila makakatakas, di ba? Paano kung makakakilos kung nakagapos ka ng tanikala sa kamay at paa? So, yun po na sabi nga po, doon natin makikita na dito nagkaroon ng kalayaan ng mga bilanggo, prison, freedom of
from prison, di ba? So yun nga yung ating unang punto. Pangalawa, subpoint natin, freedom from sin. Ito yung mababasa natin sa verse 27-31. Ang sabi sa 27, at ang tagapamahala o tanod, palibhasa ay nagising sa pagkakatulog ng makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay si binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay. Sana sa pagkakaalang mga katakas na ang mga bilanggo. So nakita natin ang realidad, di ba? Kasi, siyempre, kahit na ikaw ang bantay, nakita mong ganyan bukas ang ano, siyempre, sino po namang hindi magkakalang nagsitakas yung mga bilanggo, di ba? Kasi, siyempre, kung ako ang tanod, mag-iisip ako nung na wala nang paraan, kundi ano, di ba? Para hindi wakasin ko ng aking buhay. Bakit? Kasi yung dalawang gwardiya nangyari doon sa chapter 12 ng Acts din, nang si Pedro, kinulong nila, di ba? Di ba, ginising siya ng anghel, di ba? Madaling araw, inilabas siyang ganyan. O ngayon, nalaman ni Haring Herodes ang nangyari. Ang ginawa niya, pinasiyasat niya yung mga gwardiya nung hindi nila makita yung bilanggo. O di, pinapatay niya. Yun ang kinatatakot ng mga bilanggo na to, no? Kasi, sabi niya, kala niya, nakakatakas sila ni Pablo at saka Silas, di ba? Kaya, dito sa verse 28, datapot, kasi yung tangkanong binunot na niya kayong tabak eh. Magpapakamatay na siya eh. Kasi wala nang likod. Sabi niya, kaysa sa papatayin din ako, unahin ko na, di ba? So, yun ang ganyang So, ginawa po dito sa 28, tatapot sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinabi, huwag mo saktan ang iyong sarili sapagkat nangarito kaming lahat. Sabi ni Pablo, sumigaw siya, huwag mo saktan ang iyong sarili. Walang umaalis sa amin, nandito kami lahat. Sabi niya, so nakita niyo kung ni Pablo, di ba? Ang malasakit niya sa tanod. Kasi biro mo, kung sa iba yun, di ba? Hahayaan na niya, di ba? Pagkakataon nito para makalaya tayo. Pinatay na niya yung sarili niya. So ganun naman. Pero ganun pa man, hindi ganun ang pinahintulot ng Panginoon. May plano kasi ang Panginoon sa lahat ng bagay sa ating buhay, di ba? Paalala lang natin, sabi niya, your ways is not my ways. Your thought is not my thoughts, di ba? Nababasa natin sa Isaiah yon, di ba? Ang isip ng Diyos, hindi natin isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit, higit na mataas na lupa, ang isip ko ay hindi maabot ng iyong akala. Misa hinahanggap, misa akala, hindi natin kaya abutin ng ng isip ng Diyos, di ba? Kaya yung iba, sabi ko nga, minsan parang kino-question nila ang kakayahan ng Diyos, di ba? Wala tayong karapatan na tanungin ng ng Diyos. Bakit ganon, di ba? Okay. So, ang sabi ko niya, at sa verse 29, mga kapatid, at siya'y humingi ng mga ilaw at tumakal sa loob at nanginginig sa takot na nagpatiri pa sa harapan ni Pablo at Silas. So, ang ginawa ng gwardiya, humingi siya ng ilaw sa mga kasamahan niya. Rito kayo, sabi niya, magdala kayo ng ilaw, sabi niya. Tapos, at nung makita na yung pumasok siya bigla kila Pablo, Silas, nagpatira pa, di ba? Nagpatira pa siya na, siyempre, nanginginig, di ba? Biro mo nga naman, isipin mo, meron pa bang ganitong klaseng tao na hindi sinamattalang pagkakataon, di ba? Na makatakas sila, di ba? Libre-libre naman sila. So, yung makita natin, sabi niya, kaya, at verse 30, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? So, dito na po nagtanong yung tanod, di ba? Kasi, sabi niya, bakit sila ay niligtas ni Pablo sa pagiging niya, di ba? Sa pagpapatiwakal sana niya.
Kaya lang, sabi niya, ano po kailangan namin gawin? Sabi niya kay Pablo, nagsusumamo kay Pablo. Di ba? Kaya sabi po sa, para sila ay maligtas. Di ba? At sa verse 31 po, sabi niya, at kanilang sinabi, ito po sinabi nila Pablo at sila sa kanya, manampalataya ka sa Panginoong Diyos, sabi niya, Panginoong Jesus, sabi niya, ito, in-specified na niya talaga, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, di ba? At maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambayan. So makikita natin mga kapatid, at this moment in time, di ba? Nagkaroon ng outright salvation, di ba? Kasi sabi niya, manampalataya ka, ora mismo, di ba? Sa Panginoong Yesus. So nakikita natin, kaya nga sabi ko, mag-share tayo ng isang araw, na sino mang hindi kumilala at tumanggap sa Panginoong Yesus, ay walang kaligtasan. Hindi sila maliligtas, di ba? Definitely, alam na nila kung saan sila mapupunta, di ba? Alam na kung saan tayo pupunta, di ba? Kasi hindi mo tinanggap ang Panginoong Yesus. Ang daming verses na siya lamang ang dapat tandaan, katotohanan, di ba? 46. O sa Acts 4:12, Yesu Kristo lang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa liligtas ng tao. Wala nang iba, di ba? So yun po ang mga verses ng evangelism, di ba? Yung Acts 4:12, di ba? At saka katulad sabi nga sa John 3:3, di ba? Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So hindi po tayo makakapasok sa karya ng Diyos kung hindi tayo may panganganak na muli, papanganak sa Espiritu, di ba? Yun ang kainaman. Ayun na nga, doon nga sa 14:6, di ba? Alam natin, nagtanong isang alagad, sabi niya, saan ba kayo pupunta? Sabi niya, sa John 14, babasahin niyo yun. Sabi niya, si Thomas ba nagtanong doon? Hindi po namin nandaan. Hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Sabi niya, ang daan, hindi namin alam. Kaya sumagot si Jesus, ako ang dadaanan, katotohanan at ang buhay, walang mapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. So yun po, talagang there is no way. Hindi si Jesus talaga ang di ba? So dito na po tayo sa main point 2. Proclamation of God's pagpapahayag ng Diyos. Sa verse 31 to 34, ganito po sinasabi, 31, ang salita ng Diyos sa kanya, ang sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka ikaw at ang bayan. Ito po ang kapahayagan ni Pablo sa tanod, di ba? Sabi niya, kasi sabi ng tanod, ano po ang gagawin ko para kami maligtas, sabi niya. So, ito na yung kasagutan po ni Pablo na manampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw at hindi lang siya, ikaw at ang iyong buong sambayan. O, di ba? Napakaganda nun. Kaya tayo mga kapatid, naniniwala tayo. Ako, naniniwala ako. Kasi, bagamat nagdurugo ang puso ko kanina, pero yung pamilya ko, lahat sila, sabay-sabay sila nagpunta sa Katoliko. Kulang-kulang sila 10, napunura yung sa upuan ng simbahan doon. Sabi ko, hindi nakalulugod yun, sabi ko. Ako alam ko, Panginoon, sabi ko, kahit akong nag-iisa, hindi mananatiling ganun ang pamilya ko. Sabi ko, alam ko ako, kikilos sa kanilang mabuhay. Diba? Hindi po ako magsasawang paglilingkod sa iyo. Sabi ko, katulad niyang ginagawa ni Pablo, kayong dalawang mag-asawa, para kayo si Pablo at saka Silas. Kahit anong masalimot na dadaanan ninyo, pagsubok, mga kagalumihanan, paghihirap, andun pa rin yung heart nyo sa paglilingkod. Yun ang gusto ng Panginoon, di ba? Kaya nga, marami sa karakter sa Bible. Unang-una, nakita natin yung si Jose, di ba? Isa sa tribes ng Israel, di ba? Pangalawang busong anak ni Jacob, di ba?
habang binabasa ko yung kasaysayan ni Jose, mga kapatid, naiiyak ako nung di ba, itinapon siya sa balon, di ba? Tangka nilang patayin. Ito yung magandang sinsena nung pinagpara siya ng Panginoon. Sinubaybayan ng Diyos eh. Hanggang maging gobernador siya ng Egypt, di ba? Doon ko nakita nung magkaroon na ng tagutom, pinapunta ni Jacob yung mga anak niya, di ba? 10, malit pa kasi yung busong kapatid ni Jose, si Benjamin. So yung 10 nagpunta ron. Malayo pa. Nakilala na sila ni Jose, di ba? Kaya nung lumapit sila, mga espya kayo, no? Sabi, hindi po. So yung panaginip ni Jose nagkatotoo na yuyuko sila sa kanya luluhod, di ba? O nagsinuhod na nga sila, di ba? Yung pinaliwanag ni Jose yung panaginip nila, di ba? Kaya sila nainis sa kay Jose dahil nga sa panaginip niya na yung kanilang uhay yumuko sa kanya, di ba? Sa kanyang tinali. O, sabi niya, ibig mo sabihin, luluhod kami sa'yo. O, ito na nga nangyari, di ba? Totoo yung kanyang kaya doon ako na nung pahirapan, medyo sinubukan si Jose. Pero after nun, habang ginagawa niya yon, tumakbo siya sa kanyang silid, humagulgol, umiyak, hindi niya tiisin, di ba? Parang aawa rin siya sa mga kapatid. Ang dami nating tao, di ba? Kaya sabi ko, habang binabasa ko yun, naluluha rin ako, naiiyak ako. Sabi ko, na-internalize ko yung nangyayari, di ba? Kaya sabi ko, napakabuti ng Diyos, talagang may plano siya, di ba? So, yun po mga kapatid. So, dito po, sabi po sa 31, ang salita ng Diyos ay pinahayag doon sa gwardiya. Yun nga, sinabi nga ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. So, ang verse 32 po, sinabi din nila, Pablo at Silas, sa sambayan ng tanod, ang salita ng Diyos na, yun nga, ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus. Kaya dapat lamang silang manampalataya, di ba? So, sa ating sa ating mga buhay, kung tayo magbabahagi ng salita o magsishare, di ba? Kailangan tiyakin natin sa ating mga sinisiran na kung sila talagang mananampalataya sa Panginoon, hindi lamang sila, pati ang kanilang sambayan. Kasama na po yun. Yun ang magandang sinabi rito sa 16:31 po, di ba? Na manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ayun. Tapos dito sa 33, at sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay at kapag dakay kapag dakay binatismuhan siya at ang buong sambahan. So nakikita mo outright nung oras na iyon, matapos ng gwardiya yung kunin sila sugasan at saka di ba? So dito na naganap yung pagbabautismo, di ba? Kaya makikita natin na sabi niya pagkatapos ng hugasan ang kanilang mga latay o sugat, kapag dakay, sinabi siguro ni Pablo at saka ngayon sabi niya handa na kayong i-proclaim ang kaligtasan, di ba? Kaya sinabi niya, yun, doon na naganap mga kapatid ng bautismo, di ba? So, ito yung, alam natin, ang bautismo, hindi ito yung susi ng kaligtasan. Pero ito ay parte, di ba? Bahagi ng requirements ito, di ba? Ang bautismo ay requirement sa atin, di ba? Yung iba sabi nila, bakit kailangan pa pong bautismo? Hindi, requirement yan. Hindi namin sinasabi na ito yung susi ng kaligtasan. Di, parte lang ng requirement ito na kailangan mabautismo tayo. Kasi kung ang baptism, pag-merge, di ba? Paglubog. Kung baka pag nilubog tayo, hinugasan ng ating mga kasalanan, di ba? Kasi pag nilugasan natin kasama ng nalibing ng Panginoong Hesus,
yung ating mga kasalanan. Yung pong kahulugan ng ano, di ba ba? So, tapos, dito po sa ano, sa 34, at sila'y kanyang ipinanik ng kanyang bayat, hinainan sila ng pagkain at nagalak na totoo pati ang buong sambayan niya at nagsisampalataya. So ganito makikita natin kapatid, dito ay pinaglingkuran na sila ng tarod, di ba? Inakyat na sila sa bahay at hinainan ng pagkain, pinagsilbihan, di ba? So dito makikita natin mga kapatid na sa talatang ito, ang kagalakan sa puso ng tanod at sa kanyang pamilya. Dahil narinasan nila ang kaligtasan ng oras na iyon, di ba? So makikita natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanila na kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. So sa points number 3, purpose of God, layunin ng Diyos. Sa 34, ito po, mababasa natin, ang layunin ng Diyos ay para maligtas ang pamilya ng tao, ng tanod ng bilangguan, di ba? Hindi lang siya ang target ng Panginoon. Kaya dito, sabi nga sa kanyo, ang desire ng Diyos sa ating buhay, ang ating pamilya, ang buong pamilya, hindi lang tayo. Kaya yun po ang pinaka-tema ng ang text natin. So, ang theology of the text, mga kapatid, God is performed signs and wonders to save the family and to give freedom of those who are in prison, including the missionaries like Paul and Silas. O, so makikita po natin mga kapatid, di ba? Ang sign ng Panginoon ay ang babala at kababalagan at simala, di ba? Pinakita dito sa sa pamilyang ito, di ba? Para sila makalaya sa dati nilang pagkakagapos ng kasalanan, di ba? Pagkaroon sila ng freedom, di ba? Sa pamagitan nila Pablo at Silas ng missionary, di ba? So ang application po nito sa atin, ang application sa buhay natin, itong text natin, God wants you to pray and give praises unto Him even in times of trouble. So, di ba? So, ito po yung application sa ating buhay. Kahit sa oras ng kagipitan, di ba? Kailangan natin magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Hindi kung kailangan lang tayo nagtatamasa ng kaginawan, katagumpayan, doon lang natin pupurin mo. Hindi, sa lahat ng oras dapat tanin natin ang Panginoon, di ba? Tapos ito pa po, God wants to proclaim His word even in difficult situation. So ito nga ginagawa niya, di ba? Kahit na bumabaha sabi ko dito ka ako sa Canada, bumabaha ng snow, sa ating bumabaha ng tubig. So dito, kahit na bumabaha ng snow, hindi nagiging hadlang para sa mga lingkod ng Diyos na tulad ninyo, di ba? Na ipahayag ang salita, ipangalat ang salita ng Diyos. At tunay na dito nalulugod ang ating Panginoon sa ginagawa nito. Sabi nga niya doon sa 1 Corinthians 15:58, sabi niya, magpakatatag kayo at magpakasipag. Sapagkat alam ninyo yung ginagawa, hindi mawawalan ng kabuluhan para sa Diyos, di ba? So yung pong 1 Corinthians 15:58, titingnan nyo kung sabi niya, magpakatatag tayo, matitinag, magpakasipag tayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam nating hindi mawawalan ng kabuluhan ng ating ginagawa para sa ating Diyos sa buhay. Di ba? Yun pong napakabuti ng Panginoon sa ating pong conclusion pagtatapos, God is very much concerned with your family and His firm desire is to save them. Napakaganda po, di ba? Ang Diyos, lubos o ganap na nalulugod sa ating mga pamilya. Kaya't gayon na lamang ang kanyang marubdob na hangarin na sila ay maligtas o magkaroon ng kaligtasan o assurance of salvation. Di ba? Yun ang mahalaga ron, assurance of salvation. Di ba? So, yun po. Doon po tayo natatapos ang
ating salita ng Panginoon na hinayag ngayong umaga. Nawa mga kapatid ay na-bless po kayo sa salita ng Panginoon at itong kung may apply natin sa ating buhay itong kabutihan niya, di ba? So, tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. So, ako na-bless sa inyong dalawa at sa dalawang kapatid natin at syaga rin silang umaatin ng gawain nito, Lord God. Kaya kayo na po, Panginoon, ang nakakakita sa lahat ng mga ginagawa namin para sa inyo. Kaya kami po naniniwala at nananampalataya na sabi nga po, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Hebrew 13:5, di ba? So, yun po. Kaya kami naniniwala ng Diyos na sa abot ng aming makakaya, habang taglay namin ng lakas at hininga pinagkaloob mo sa amin, we will serve you, Lord. Di ba? Tulad sabi ni Joshua, sabi niya, ako nga tang pamilya, ang pupuro namin, walang iba kundi ikaw lamang aming Diyos na buwan. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, purihin ka. Salamat po aming Ama muli sa pagkakataong ito, sa pagkahayag mo ng banal na salita. Tunay nga po, Panginoon, nawa ay nabiyayaan po kami sa iyong mga pinayag ngayong umaga, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay na bagamat sa kabila ng mga problema, mga suliranin o kagulumihanan na dumarating sa aming buhay, ay hindi mo po kami hinahayaang manghina, manlupaypay o bumakasak, Panginoon, sa aming pananalig sa iyo, Panginoon. Kaya napakabuti mo, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoon, pupurin, sasambahin, dadakilain sa aming mga buhay. Salamat po at maging sa aming pansamantalang pag-iwalay, ipagkaloob mo po yung basbas ng pag-iingat sa aming paglalakbay at maging sa aming tahanan, sa mga kapatid kong pagsisipagtrabaho, Panginoon, lagi po silang iingatan, Lord God. Ipagkaloob mo po ang iyong gabay at patnubay sa kanilang mga hanap buhay at ang kanilang pong kalusugan, panatilihin mo po, layo mo po sila sa anumang uri ng karamdaman sapagkat alam po namin ang kaaway hindi rin tumitigil para kami panghinain, para kami sirain, para kami hindi na makapagpuri sa iyo, Panginoon. Salamat po ngayon sa oras nito, mula sa iyo lahat ng pupuri, parangal, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, at mga dalangin. Amen. Amen.